Mateo to Kabanata 26. Mateo Kabanata 26. Ang balak na patayin si Jesus. Pagkatapos magsalita ni Jesus ng lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, alam ninyo na sa loob ng 2 araw ay ipagdiriwang na ang pista ng paglampas. Sa araw na iyon, ipapako sa krus ang anak ng tao. Nagtipon noon ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caifas. At binalak nilang dakpin si Jesus ng palihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, huwag sa panahon ng pista baka magkagulo ang mga tao. Ang pagpapahid kay Jesus sa Betania. Si Jesus ay nasa Betania noon, sa bahay ni Simon na kitongin. Sir, lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang mamahaling pabango sa isang sisidlang alabastro. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa hapag. At Darby, nang makita ito ng mga alagad, nagalit sila at nagsabi, sayang naman! Nay, maibebenta sana ito ng malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Alam ni Jesus ang kanilang sinasabi kaya't sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Ilen sapagkat laging mayroon kayong mga dukha sa inyo, ngunit hindi laging kasama ninyo ako. 12. Sa pagbuhos niya ng pabango sa aking katawan, inihahanda niya ako para sa aking libing. 13. Tandaan ninyo, saan man ipangaral sa buong daigdig ang magandang balita, sasabihin din ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Ang pagkakanulo ni Judas. 14. Pagkatapos pumunta si Judas Iscariote, isa sa 12 sa mga punong pare. 15. Magkano ang ibibigay ninyo sa akin kung ipagkakanulo ko sa inyo si Jesus? Tanong niya. At binilang nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. 16. Mula noon, humanap na siya ng pagkakataong maibigay si Jesus sa kanila. Ang huling hapunan, 17. Ng unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong, saan po ninyo nais na ipaghanda namin kayo ng kakanin para sa pista ng paglampas? 18. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod sa isang tao at sabihin ninyo, sabi ng guro, malapit na ang aking oras. Gaganapin ko ang pista ng paglampas sa iyong bahay kasama ng aking mga alagad. 19. At ginawa ng mga alagad ang iniutos ni Jesus at inihanda nila ang pista ng paglampas. 20 ng gabi na, dumulog siya sa hapag kasama ang 12. 21. Habang sila'y kumakain, sinabi niya, tandaan ninyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. 22. Nalungkot sila at isa't isa'y nagtanong, ako po ba, Panginoon? 23. Sumagot siya, ang kasabay kong nagsawsaw ng tinapay sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Satan di far, papunta na sa kamatayan ng anak ng tao gaya ng nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa kanya kung hindi na siya ipinanganak. Nagsalita si Judas na magkakanulo sa kanya, ako po ba iyon, guro? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi niyan. Ang pagkakatatag ng banal na hapunan, 20. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat, pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan. 27. Pagkatapos kinuha niya ang kopa, nagpasalamat, at ibinigay sa kanila at sinabi, uminom kayong lahat dito. 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na ibinubuhos para sa marami, sa kapatawaran ng mga kasalanan. 29. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin ko itong panibago kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. 30. Pagkatapos nilang umawit ng mga awit ng papuri, sila'y lumabas at nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang hula ni Jesus kay Pedro. 31. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, kayong lahat ay matitisod dahil sa akin, sapagkat nasusulat, papaluin ko ang pastol at magtatakbuhan ang mga tupa ng kawan. 32. Ngunit pagkatapos kong muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. 33. Sumagot si Pedro, kahit magkasala ang lahat ng iba dahil sa iyo, ako kailanman ay hindi matitisod. 34. Sinabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakaila. 35. Sinabi ni Pedro,
kahit na ako'y mamatay kasama mo, hindi kita ipagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Ang panalangin ni Jesus sa Getsemani, 36. Dumating si Jesus kasama sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa mga alagad, "Umupo kayo rito habang ako'y mananalangin sa dakong iyon." Tad 37 isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Sinimulan niyang maramdaman ang matinding kalungkutan at kabalisahan. 38. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot, halos ikamatay ko na. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa, at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod kundi ang kalooban mo." Warinto pagbalik niya sa mga alagad, natagpuan niyang natutulog sila. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba kayo makapanatiling gising kahit isang oras na kasama ko? 40 magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handa, ngunit ang laman ay mahina." 42 muli siyang lumayo at nanalangin sa ikalawang pagkakataon, "Ama ko, kung hindi ito maalis hanggat hindi ko iniinom, mangyari ang kalooban mo." 43. Nang bumalik siyang muli, natagpuan niya silang natutulog sapagkat pagod na pagod sila. 44. Iniwan niya silang muli at nanalangin sa ikatlong pagkakataon, sinasabi ang gayon ding mga pananalita. Korsang 5. Pagkatapos, lumapit siya sa mga alagad at sinabi, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan." 46. Bumangon kayo! Ayan na ang magkakanulo sa akin. Ang pagdakip kay Jesus. 47. Habang nagsasalita pa si Jesus, dumating si Judas, isa sa 12, kasama ang maraming tao na may mga tabak at pamalo, na sinugo ng mga punong pari at ng matatanda ng bayan. 48. Ang takdang hudyat ni Judas ay halik. Sinabi niya, "Ang hahalikan ko, siya iyon, dakpin ninyo siya." 49. Lumapit siya kay Jesus at hinalikan ito, "Magandang gabi, Guro!" 50. Sinabi ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo ang naparito ka." At nilapitan nila si Jesus at dinakip siya. 51. Isa sa mga kasama ni Jesus ay nagbunot ng tabak, tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natigpas ang tainga. 52. Sinabi ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan, sapagkat ang mga gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay." 53. Hindi mo ba alam na makakahingi ako sa aking ama ng mahigit 12 batalyong anghel upang ipagtanggol ako? 24. Ngunit paano matutupad ang mga nasusulat na ganito nga ang dapat mangyari? 55. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Parang tulisan ba ako at kayo'y may mga tabak at pamalo para dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo at nagtuturo, ngunit hindi ninyo ako dinakip." 56. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga isinulat ng mga propeta. At iniwan siya ng lahat ng mga alagad at tumakas. Si Jesus sa harap ng Sanhedrin. 57. Dinakip nila si Jesus at dinala kay Caiphas na pinakapunong pari, kung saan nagtipon ang mga eskriba at matatanda. 52. Si Pedro ay sumunod sa malayo hanggang sa bakuran ng pinakapunong pare, pumasok siya roon at naupo sa mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari. 59. Naghanap ng kasinungalingang saksi laban kay Jesus ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin upang siya'y maipapatay. 66. Ngunit wala silang makitang totoo, bagaman maraming bulaang saksi ang lumapit. Sa wakas, may 2 lumapit, 61, at nagsabi, "Sinabi ng taong ito, masisira ko ang templo ng Diyos at muling maitatayo sa loob ng 3 araw." 62. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi, "Wala ka bang isasagot sa mga paratang nila laban sa iyo?" 63. Ngunit tahimik lamang si Jesus. Sinabi ng pinakapunong pari, "Sa pangalan ng Diyos na buhay, ipanumpa mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos." Datos 8:4. Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi niyan. Gayunman, sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating sa mga alapaap ng langit."
65 pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang kalapastanganan. 66 ano ang pasya ninyo? Sumagot sila, karapat-dapat siyang mamatay. 67 niluraan nila siya sa mukha at sinuntok. Ang iba na may sinampal siya. 68 at sinabi, propeta ka raw, sino ang nanampal sa iyo? Ang pagkakaila ni Pedro kay Jesus. 69 si Pedro ay nakaupo sa labas ng patio. Lumapit sa kanya ang isang alilang babae at nagsabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea. 70 ngunit itinanggi niya sa harap ng lahat, hindi ko alam ang sinasabi mo. 70 ngunit itinanggi niya sa harap ng lahat, hindi ko alam ang sinasabi mo. 71 lumabas siya sa may tarangkahan at nakita siya ng isa pang babae. Sinabi nito sa mga naroon, kasama rin ito ni Jesus na taga Nazaret. 72 muli siyang tumanggi at sumumpa, hindi ko kilala ang taong iyon. 73 pagkaraan ng kaunting sandali, lumapit ang mga naroon at sinabi kay Pedro, totoo, isa ka rin sa kanila kasi halatang halata sa pananalita mo na taga Galilea ka. 74 at siya'y nagsimulang manumpa at manungayaw, hindi ko kilala ang taong iyon. At biglang tumilaok ang manok. 75 naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakaila at siya'y lumabas at nanangis ng buong pait.